So mga idol, andito tayo ngayon sa Bacolod, sa farm ng ating idol. Walang iba kundi si Master Lassie De La Torre. Ayan, sir, pakilala po tayo sa mga viewers. Magandang hapon po sa lahat na viewers. Ayan mga idol, at syempre kasama natin ang Team TGM, Team Guwapo't Magaling. Kasama ko si... Oo nga pala mga idol, si Manok ni Inad. Ayan, at syempre si Alakdan Game Farm, Mark Silva mga idol. At kasama ang anak ng nag-iisang legend na si Master Lassie De La Torre. Mark De La Torre po. Magandang hapon po mga kasabong. Ayan mga idol, nakilala nyo na. Ngayon lang lumabas si Sir Mark. Ayan. At syempre si Boss Ray na nagsama sa amin dito sa Bacolod. Hello, magandang hapon. Si Shin Warrior Game Farm. Si Melbert Flores ng Herbox TV. At syempre mga idol, i-shoutout ko rin yung mga hindi nakasama sa team. Si Tisoy Wonder, Ibo ni June, Papa Dogs, at Micaela Alegria. Sino pa? Ryan Vergara. Ryan Vergara. JR Alego. Yan mga idol. Tatanungin lang natin si Master Lassie De La Torre about breeding. Dahil alam naman natin na master breeder si Idol Lassie. Sir, tanong lang about breeding. Pwede mo ba kami makwentuhan ng mga tips about breeding para may matutunan yung mga viewers natin? Yeah, okay. Number one po, pag sumali kayo sa breeding, dapat ang number one, mayroon kayong area na angkop sa breeding. Kasi pagka ang area nyo hindi naman for breeding sagsasayang lang kayo ng panahon. Tama. So ang pinakamaayos talaga na yung breeding area maganda para at least ang sinasabi ko maganda yung manok nyo hindi nagkakaroon ng stress. Yun ang kasi may mga area na ubod ng ganda pero hindi mo alam na-stress pala yung mga manok dahil sa wala silang kulang ang oxygen na maibigay ng lugar. Kaya pala sir, mapuno yung lugar nyo. Yun pala yung purpose kung ba't mapuno yung lugar. Kumbaga, yun yung nagpapalaki ng baga ng mga manok nyo. Kumbaga, Bali, wala silang stress because hindi sila naiinitan. Kasi number one, dapat ang manok hindi maiinitan. Parang natural na binibigay mo yung natural na nila, na habitat. Yun ang sa sikreto sa breeding. And then pangalawa, ang farm hand nyo dapat sinasabi ko talaga sa mga tauhan ko na dapat masipag sila lalo na pagbigay ng tubig. Ini-emphasize ko yan kasi kung minsan yung mga tauhan ko dito kung minsan nakakalimutan pang lagyan ng tubig yung mga manok. So, hindi maganda yun para sa isang farm, no? Dapat malinis palagi ang tubig ng manok. And yung breeding materials napaka-importante din. Kasi ang breeding materials, if you start wrong, the next is wrong. You end up wrong. So yun ang natutunan ko doon sa mga dati kong mga sa akin ng breeding, nagturo, no? Siguro alam na ng lahat kung sinong mga taong yan na nagturo sa akin about sa breeding. Even yung mga yun, kung minsan hindi talaga yung direct na tinuturo sa iyo, pero dapat mag-observe ka. So, parang sila pa rin ang nagtuturo kasi inobserbahan mo sila. Yan ang advantage ko noon kasi that time yung mga taong yun ang mga
number 1 sa breeding. So, marami akong na-adapt na mga ano sa kanila. Yun ang ano. Sir, maraming nagtatanong kung bakit daw ganun kamahal ang mga linyada nyo dito sa farm. Ano po yung dahilan? Yun, binabas nga ako dahil doon. Ang sabi nila, napakayabang ko. No? Pero sa totoo lang, bakit mahal? Kasi ilan-ilan lang naman ang maibinta ko. Hindi naman lahat. Kasi pagka nagbinta ka ng manok, dapat yung cream of the crop ng farm mo, bali pinakamaayos. Ilan lang yun. So ang Sa kapital mo dyan, may mga ano kasi sa kapili, no? magpalabas ka ng let's say 500 heads. Ilan lang ang bibili doon. Hindi naman maubos yan eh. Kasi yung iba doon, ilalaban ko rin, pinapalaban ko or pinamimigay ko sa mga kaibigan ko. So, tama lang na ganito ang presyo. At saka number 2, pagka mura ang manok mo, ibig sabihin nun, hindi mo na-select ng maayos. No? Hindi mo na-select ng maayos para yung labas doon, maayos din. Kaya sabi ko sa kanila, mahal nga ang manok ko, pero minsan ka lang bibili. Kasi itutuloy-tuloy mo yan na hybrid. Kumbaga sir, best of the best talaga. Yes, of course. best So, of the best. yun lang sorry sa mga kaya nga hindi ko sinasagot, hindi ko sinasaktan yung loob nila, hindi ko sinasagot yung mga sinasabi nila kahit ibubuli mo ako diyan. Ang sa akin lang, yung mga nakikinig sa akin, yung mga nag-gano sa akin, nagtawag doon, nag-pa-follow, yun ang makikinabang. Kasi hindi lang naman isang araw ito na Continuous pinag-aralan ko eh. Taon po, ano? Mga Inubog na ng panahon. 40 years na, may 40 years na nandito ako sa industry. Pero hanggang ngayon nandito pa rin ako. Because nagbibigay ako ng tamang breeding materials doon sa... Kasi pareho lang tayong gustong magmanok. Hindi lang nila ma-appreciate yung ginagawa ko sa industry. Kasi yung industry dapat pagka kung gusto mong tumulong sa industry, you need to select the best para i-share mo sa mga tao. Ganon. Isa yung halos lahat ng manok mo para pang binta. Pati basura mo ngayon i-breed nila. So ayoko noon. Gusto ko, kita mo yung mga nakakakuha sa akin, palagi nagpapasalamat sa akin kasi maayos yung palabas nila. Yung mga nakuha ko nga puro maayos. Oo. Kaya ako, hinihiwalay ko yung yung iba naman, hindi lang ako naintindihan. So, sorry, no? Pero kung gusto nyong i-personal na magtanong sa akin, kahit naibas nyo na ako, tuturo pa rin ako ng tuturo. Kasi sayang. Mamaya, mawala na ako sa mundong ito. Hindi man lang kayo nakapag-share. Hindi ng knowledge ko. No? Hindi nyo na-share ang knowledge ko. So, kahit pa paano, may i-share ako sa inyo. Kung mas maigi pa yung sa inyo na mga theory or system, mas maganda. Pero dapat ipakita nyo. Kaya ako ipakita Proven na yun ko na. sa'yo, Master. Halos lahat ng sikat na mga Yung breeder sabi sa inyo nila, galing. sometimes yung mga ko, nagrereklamo, yung mga anak ko, nagrereklamo, na bakit daw kung magbas sila sa akin, yung parang kilala nila ako. Hindi pa nga kami nag-meet siguro noon eh. Ganun po talaga. Kaya gano'n talaga, hindi mawala ng basher. Talaga napipis yung Nung panahon na nagpapanalo ako, wala naman sila noon eh. Oo. Kasi that time, nagbe-breed pa ako ng mga battle process. Kaya makikita mo ako sa sabungan. Pero ngayon, because I decided, dahil matanda na ako, I cannot resist sa stress na dinadala ng isang handler
sa gapper sa bungan. Bawal na ang puyat. Oo, bawal na sa akin ang puyat. Nagagalit na yung anak ko sa akin, yung doktora ko na anak. Nagagalit na sa akin. Bakit daw ganun? Hindi pa ako titigil sa labanan. Kaya sorry talaga. Now, there will be a time na magbe-breed ulit ako ng mga battle crosses. Oh. Before ako mag-retire, magbe-breed ako. And then kung gusto nyong makakita ng mga kung totoo ba o hindi, kasi gusto kong i-share eh. Yan ang abangan nila. Yung paghanda, pagtari, lahat dapat kumpleto ka eh. Kasi ang panalo sa sabungan hindi lang isang bagay. Dapat marunong kang tumari. Dapat marunong kang number 1 tari. Number 2 yung paghahanda. Tapos number 3 yung management sa house management. Pati na yung pagbitaw sa loob ng sabungan. May mga bagay na dapat mong i-correct dyan. Hindi na magbitaw ka lang doon, akala mo okay na. No? May mga diskarte po mo lang. May diskarte dyan sa loob. Sir, total nasabi niyo na rin yung sa ruweda. Ano po ba yung mga tips niyo sa ruweda na dapat gawin ng tama? Dapat, ang number 1, hindi mawala yung focus ng manok sa kalaban niya. Kaya kung minsan, yung mga nagbibitaw, kung minsan, sila, no? Magpakita sila ng manok, yung dalawa. Pagkatapos, tatalikod yun at saka parang tinatago niya pa yung manok tapos ilagay tagilid. So, ang manok, hindi preparado. Hindi nakaka... Nawawala ang focus niya doon kasi makikita niya doon mga colors, mga iba-ibang color ng mga t-shirt, mga nag-iingay na mga tao. At basta mawala ang focus niya, hindi 100%. Pero kung pag ganyan mo, nakafocus pa rin, tapos lapag mo lang ng tama, doon nakafocus sa diskarte niya na kung anong gusto niyang gawin. Na lalapitan siya ng kalaban. Ang manok kasi may talino yan, may utak yan eh. Bakit mo pa iba-iba yung mo? May dito, may gano'n, nakabala. Dapat focus lang ng manok. Lalo na pagka yung nagbitaw, nakainom na. So, yung taga-bitaw ang nawawala sa focus. Nala ko yung nalalasing yung manok eh. Hindi. Nawawala siya sa focus. Pati ng manok niya, nawawala din. So, yun ang Siyempre mga idol, hindi na rin natin sasayangin yung oras na to. Nandito na rin si Boss Mark De La Torre, ang anak ng ating idol. Siyempre, papakinggan rin natin kung ano yung mga diskarte niya sa pagmamanok. Yan. Share mo naman, idol. Yung mga diskarte na katulad pa rin ng sa tatay ko kasi wala naman akong ibang teacher sa sa pag-breeding ko. Siya lang naman ang nagturo sa akin ng lahat. So, kung ano yung mga diskarte ng tatay ko, yun pa rin yung talagang pinagpapatuloy ko kasi tested na. Mula pa nung nagtatrabaho siya dati, nung handler pa lang siya, hanggang naging breeder na siya. So lahat yan ay tinuro sa akin ng father ko. Kasi, siyempre, para mapatuloy din ang legacy ng pagiging isang breeder ng father ko. Para hindi na rin maligaw, sir. Hindi na maligaw. Kasi pag nakinig pa ako sa iba, maliligaw talaga ako. Kasi eto tested na eh. Hindi ko na kailangan pang mag-explore. Siguro kung merong isang tao na magturo sa akin na tama, Kung alam niya naman tama. kung alam ko naman na tama, siguro yun yung susundin ko rin. Pero for now,
talagang yung mga advices na talaga ng father ko at lahat ng mga diskarte niya, yun ang talagang sinusunod ko. Ikaw parang Melbert, baka may gusto kang sabihin. Nakakaya magtanong eh, master na yan. Alam ko, Taga makikinig na lang ako eh. pressure kayo eh. Oo. Ayoko na magtanong, ikaw na magtanong kasi master na natin yan. Kung ba ako, nakatingin na lang ako, titig Ako at may makinig. tanong ko kay Boss Mark. Boss Mark, paano po ba kayo mag-select ng materyales? Bali, unang-una, ang body confirmation, ang mata, importante yan. Kasi dapat yung mata ng manok natin, dapat lang yan eh, nakabilog yan eh. Tapos walang masyadong puti. Hindi po ba nakaluwa, sir? Nakaluwa. Tapos yung mata dapat buong-buo yan sa loob ng kanyang mata. Kasi pag merong puti na malaki yan, bumababa yung pedigree niya. Katulad din yan ng sabi ng tatay ko, nawawala yung pedigree pag lumalaki na yung gap ng mata. Oo. Tapos body confirmation, bloodline importante. Tapos importante yung yung selective breeding. Yung ibig ko sabihin ay yung dapat i-select mo talaga yung the best na makukuha mo. Wag yung bibreed ko to dahil dahil nanalo to. Hindi pwede yan. So, dapat kompleto talaga. Perfect mo talaga. Kung maaari. Wala naman perfect. Pero at least malapit ka sa perfect, 'di ba? So, yun ang yung pinaka-tip sa sa pag-breeding. Dapat talaga you select the best. Selection is the key, sir. No? Yes, selection is the key. Ano po ba sir yung mas preferred nyo? High station or medium station? Ako, para sa akin kasi iba-iba yung point of view ng tao. Tama. Para sa akin, medium station lang tayo. Kasi sa akin yun, point ko yun. Hindi natin dinidiscourage yung iba. Gusto nila high station eh. So, wala na akong magagawa doon kasi nila yun eh. So, kumbaga, opinion nila yun. So, opinion ko rin ito eh. Bali, gusto ko lang sa manok is medium station kasi nandun yung cutting. So, yun ang ko. Sa babae, boss, paano ka magpumili? Depende yan sa sa Bloodline. depende sa sa laki ng manok mo na broodcock. Dinidepend mo yan sa, kaya nga yung sinasabi ko sa iyo, selective breeding. Sineselect mo yung babagay doon sa laki ng broodcock mo. Hindi pala sa Kailangan pag maliit, malaki, no? Master? Oo. Pag maliit yung broodcock mo, Malaki lagyan mo yung- ng medyo malaki na Kumbaga balance. balance talaga, iba-balance mo talaga. Para yung lalabas, balance din. Balance din. Mapapansin mo nga dito, lahat ng manok pare-pares ang sukat eh. Oo. Parang hindi siya, walang lumaki,